Mga kababayan, pag-uusapan po natin itong si Rapi Tulfo na nagbibida-bida si Amy Marcos papanagutin kung sino man ang may tunay na kasalanan at involved sa mga miyembro ng entourage sa di umano yung pagkamatay nitong si Tantoco. And isang kababayan po natin ay sinupalpal din itong si Claire Castro sa police report na sinasabing fake daw po. Ngunit yun nga, inahanap ng ating mga kababayan, inasaan yung original o yung totoong police report kung fake ang sinasabi nilang inilabas ni Bobby Tiglao at na-share sa iba't ibang social media platform. Yan po yung ating pag-uusapan. Siyempre, bago ang lahat, huwag kalimutan, i-like ang video ito, mga kababayan natin. Siyempre, unahin natin, mga kababayan, itong si Rap, no? Si Rapi Tulfo, mga kababayan po natin. Kung saan ay mukhang nagbibida-bida, no? At nagpapapansin ngayon itong si Rapi Tulfo dito po sa issue ng impeachment ni Vice President Sara. At sinasabi niya na gusto niya na maituloy daw po ang impeachment trial. Gusto niya mai-proceed na ito, no? At dahil alam mo na si Rapi Tulfo ay kasama sa nagpapasurvey na gustong maging presidente pagdating ng 2028. So ang pinakamabigat nilang kalaban na kailangan nilang i-eliminate, no, itong mga kasama dito sa survey, siyempre si Vice President Sara. At napakalayo yung agwat, no? Kung dati magkadikit sila ni Tulfo, ngayon si Tulfo is talagang nilampasong. Ay hindi po tayo magtaka kung bakit itong si Rapi Tulfo ay pabor na matuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara. At yung linyada po ng mga kaliwa, no? Ito, pakinggan nyo to, ha, kababayan. So far, okay naman para sa akin. And what's important to me is matutuloy impeachment. And gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya dun sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng... So yung mga ganyang linyada, mga kababayan po natin, na maganda to, ma-clear niya yung pangalan niya, no, masagot niya yung mga allegation, mapatunayan niya kung wala siyang kasalanan, maipaliwanag niya yung kanyang sarili. Alam mo yung mga ganyang klaseng linyada, mga kababayan po natin, is linyada po yan ng mga nasa House of Representatives na gusto or pabor na ma-impeach itong si Vice President Sara. Tandaan natin, mga kababayan, ang proseso ng impeachment ay hindi naman nila tinitingnan kung anong ebidensya, hindi naman nila tinitingnan kung gaano kabigat ang ebidensya o gaano kalakas ang depensa ng impeachable officer, kundi ito po is politika. At the end of the day, kung darating na yung araw na sila ay magbubutuhan, susundin pa rin nila, hindi yung konsensya nila, hindi yung ebidensya na nakikita nila, kundi kung sino ang gusto nilang susuportahan at kung sino ang gusto nilang i-eliminate. And hindi natin matansya kung sino talaga dito yung maninindigan para sa tama at sa ebidensya lang, at yung mga taong o mga senador na talagang buboto dahil po sa laki ng i-offer sa kanila pagdating po ng butuhan. Kaya hindi tayo nakakasigurado pa rin. Kaya maganda itong galawan or moves ni si Senator Bato de la Rosa, no, Alan Peter Cayetano at ilang kaalyado. Of course, nandiyan po Senator Marcolita na bagong pasok na dapat hindi na ito ituloy, i-dismiss na ito at i-questionin, syempre, no, itong proseso ng impeachment. And now, nasa Supreme Court pa ang decision, no? Inaantay pa kung ano yung magiging decision ng Supreme Court. Pero kung mapapansin po natin, yung mga miyembro ng Prosecution Panel, House of Representatives, ay gigil na po sila na simula na agad ang impeachment. Kasi alam naman natin kung ano ang kanilang ambisyon. And alam natin kung sino nasa likod nila. And now, Rapi Tulfo is isa po sa mga nag-aambisyon, no, na gusto maging presidente, and hindi po tayo manibago kung bakit pabor siya na ito lang impeachment kay VP Sara, and posible nag-usap-usap sila ito, no, na ito, eliminate natin ito kasi ito yung mabigat, tapos tayo is labanan na lang pagdating ng 2028. And alam natin, no, na hindi kasi sila obra sa mga Duterte, kaya ngayon pa lang ay simula na po nilang tanggalin itong si Vice President Sara, pero hindi na mapapayag dyan ng taong bayan at kaalyado ng mga Duterte na may paninindigan, may prinsipyo para po sa ating bayan. Okay, speaking of bayan, kasi mga kababayan po natin is alam natin Duterte lang naman yung may ganyan eh. Imagine mo, dating presidente natin, sinakripisyo ang kanyang sarili, handa siya magpakulong, ika nga, tanggap niya na nga yung kanyang destiny.
Okay, puntahan natin mga kababayan itong si Amy Marcos, no? Si Amy Marcos, sinasabi niya nga na paimbestigahan niya ito at alamin kung sino po yung dapat managot, kung mayroon talagang dapat managot, no? Sa nangyaring pagkamatay nitong isang negosyante na si Tantoco. Sa kanyang interview po sa mga kababayan nating OFW, doon sa Dahig, ay sinabi ni Amy Marcos na kung may dapat panagutin, ay panagutin. At siyempre, yung Malacanang, kagaya ng inaasahan po natin, ay i-deny talaga nila yung kung ito man ay totoo talagang i-deny po nila. Yung mga allegation, asahan na po natin na i-deny naman talaga nila yan. Na hindi po sila amin kung may involvement sila sa Marcos. Of course, ayahan na lang natin na mag-imbestiga po yung Beverly Hills Police Department dahil lalabas naman po yung katotohanan. Okay, pakinggan lang po natin si Amy, ha? Senator Robin has already initiated an investigation. Yung nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami kakausap. Ganun pa man, ang aking mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita ng mga opisyal sa investigation dahil Manila Film ang talagang pinopromote niya, kaya kailangan alamin natin kung ano nangyari. So, kanyang naman ako nananawagan na kung maaari, paliwanag nila para yung inosente at yung may kasalanan o yung may accountable baga, kailangan manakot. So, yan po yung sinasabi na Amy Marcos, mga kabayan po natin. Kung sino may kasalanan ay may dapat managot. So, nagpaliwanag nga si Claire Castro, pero siyempre hindi pa rin malinaw dahil generalize siya. Hindi naman siya nag-present ng original na o totoo na sinasabi niya na police report. And siyempre, Amerika po yan, mga kababayan po natin. Inaantay nga po natin na mag-react talaga itong US Embassy dito sa Pilipinas. Pero mukhang ayaw na nila makasawsaw sa issue na ito. And kung nagsisinungaling man, no, ang mga nagpapakalat ng fake news na sinasabi niya, hindi dapat ilabas niya yung original. Kung wala siyang ilalabas, pag-iisipan talaga ng tao na sila po ang nagsinungaling at denial na lang ang kanilang magiging palusot para mapagtakpan ng issue na di umano'y involved itong si Lisa Marcos. And supposed to be, hindi po si Claire Castro yung nagpapaliwanag dito kundi mismo si Lisa Marcos dahil siya naman yung involved dito. Diba? At hindi naman tagapagsalita ng ni Lisa Marcos, itong si Claire Castro, hindi siya ay tagapagsalita ng gobyerno ni Bongbong Marcos. And si Lisa hindi parte ng gobyerno. Kaya dapat bilang hindi naman siya kasama sa gobyerno, dapat siya ang magpaliwanag. And nakapagtaka nga po tayo, di ba? Hindi naman siya opisyal ng gobyerno, pero siya yung nagbida-bida doon at pera po ng gobyerno ang ginastos doon. Kaya kung sinasabi nila ito ay private matter, hindi po ito private matter para sa aking personal na opinion dahil pera po ng gobyerno, pera ng taong bayan, pera ng taxpayers, yung ginastos para sa Manila International Film Festival. Kung magkano yung transport, magkano yung hotel, no? And lahat na expenses nila, lahat pera ng taong bayan yan. So kung pera ng taong bayan ang ginastos doon, kailangan i-detalye sa taong bayan kung ano talaga ang tunay na nangyayari. And nasa kanila nga po yung pagkakataon na patunayan po nila kung fake talaga itong mga report na lumalabas. And dahil napag-usapan naman natin ang kaugnay po sa fake report, no, na mag-iimbestiga itong si Amy Marcos. Ito yung mga kababayan natin na si Danches, no? Si Dinches, siya talaga yung isa sa nag-iimbestiga dyan. Personal na nag-iimbestiga sa Amerika kung ano talaga yung tunay na nangyayari. Kaya kung may mas nakakaalam at yung mga nag-iimbestiga, inaalam yung tunay na issue, ito po yung kababayan natin. Pero may hamon din po siya sa kay Lisa Marcos, kay Claire Castro, and of course kay Bongbong Marcos. Okay, panoorin natin to Alam nyo, believe talaga ako kay Auntie Claire. Napaka-demanding ng trabaho niya. Biruin nyo, trabaho niya is to lie to millions of people. Only Auntie Claire can do the things that she does. Her job is very demanding. And napakagulo ng ng timeline niya. Sabi niya, March 8, CFL nasa pa daw, Los Angeles. Alam naman natin lahat, may coroner's report na and everything, may police report na namatay si Paolo Tantoco March 8. Sunday yan dyan sa Pilipinas. So, ano na naman to? Ginugulo mo na naman sarili mong timeline. Grabe, ang dami niyong sinasabi.
Ang dami yung mga excuse. Isa lang naman gusto naming mga taong bayan. We want to know if the President and the First Lady are sane enough to run a country. What happened to the First Lady? Siyempre, hindi kasama First Lady dyan dahil President lang naman eh. Kaso nga, yung sinasabi ni Amy Marcos na yung nagpapatakbo ng ating bansa is Araneta Romualdez. So, tama yan. Total, kasama naman siya sa nagpapatakbo na ngayon ng ating bansa. Tama ito. Pabor ako dito sa hamon ng ating mga kababayan talaga na dapat mag-fire follicle sila. Magpa-check sila. Ika nga, yung hamon ng iba, isama niya na yung kanyang anak. Total, sinasama man niya na sinasabi ni Miss Cathy Binag na kasama sila sa mga addictos, benedictos. So, mag-fire follicle po sila. And ito po karagdagang hamon din po kay Amy Marcos na dapat siya mismo ang maghamon, siya mismo magsasalita sa kanyang kapatid na, ipakita nyo na yan, patunayan nyo na hindi kayo adik, hindi adik yung pamilya Marcos, hindi adik yung pamilya nyo, no, ay magpa-hair follicle na kayo. Yun lang kasagutan dyan para malinis ang isyong ito. Kaso hindi kasi matatanggap ni Claire Castro yan. At sasabihin na paulit-ulit at hindi daw po obligado si Marcos Jr. na magpa-hair follicle. Bilang public official, so kailangan nila gawin ito. Tandaan natin, mga kababayan po natin, responsibilidad ng nasa gobyerno patunayan kung namali ang mga accusation laban sa kanila. And ang mangyayaring investigation na ito, sana magkaroon talaga lang sa Senado para alam natin kung ano po yung mga katotohanan. Of course, isa-isahin naman yan. And itong si Rapitol po na nagbida-bida na gustong mapa-impeach itong si Vice President Sara, sabi ko nga sa akin po, lumaban sila ng patas sa tamang proseso at hindi yung sa ganitong klaseng impeachment. At kung talagang gusto nilang pakulong si VP Sara, magpalit sila ng kaso sa korte. Hindi yung impeachment trial na obvious naman na ito po ay isang politika, isang propaganda. And dito naman po sa pagkamatay ni Tanto Ko, tayo naman mga kababayan po natin ay binabalita lang po natin kung ano po yung mga lumalabas. No? And nagbibigay lang po tayo ng ating opinion and reaction. At kung mayroon mang dapat patunayan itong si Claire Castro, itong pamilya ni Bongbong Marcos, talagang hindi involved itong si Lisa Marcos, dapat ilabas na nila yung lahat ng kanilang ebidensya para tumigil na yung tao sa pagtatanong kung si Lisa ba ay kasama sa pagsinghot bago namatay itong si Tanto Ko. So, thank you at yan lang po yung ating panibagong update. Bugtaw, Pilipinas. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, and open po yung ating comment section para sa inyong mga sariling komento at opinion. And for more updates, huwag kalimutan i-on din po yung notification. Maraming salamat.